Mga mangingisda sa Zambales at Palawan na rin Hindi raw muna pumalaot kahapon dahil sa takot na baka hulihin sila ng China. Nasa linya po ng aming telepono si Ka Fernando Hicap ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas. So Pamalakaya! Magandang umaga, Ka Fernando. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po, Ka Fernando. Ay, magandang umaga kong Erwin, kay Aljo. Opo, morning. Bye-bye, magandang umaga po. Ay, paano po itong problema ngayon ng mga mangingisda, mga kahanap buhay ninyo? Ay, paano na lang itong mangingisda? Ay, ngayon natatakot sila ngayon sa banta ng China. Ano kayang opinion nyo rito? Ano ho masasabi nyo rito? Ano po ang reaksyon nyo rito, Ka Fernando? Ang inyong grupo, sir? Yes. Opo, talagang napakahirap na nga. Hirap na ng buhay ng mga mangingisda. May pinangangambahan pa na possible na maaresto, na dito sa Chinese, na mga Chinese Coast Guard, Pero sa kabilang banda naman, bagamat merong ganong nararamdaman, nagpupursige pa rin yung mga mangingisda na mga pangisda kasi wala silang ibang piling pagkunan ng kabuhayan nila kundi mangisda. Tama. Kaya nandoon yung pangamba. Pero ang ginagawa nila ngayon, yung report sa amin, ng chapter, yung grupo-grupo, nangingisda sila, grupo-grupo, para sabi nila, kung mayroong mang inaresto, at least, mayroong makakauwi para makapagkwento kung anong gagawin. At saka sa panibala, sabi nila, pwedeng puyugin nila yung pag-aresto. May mga ganong plano rin. Pero siyempre, hindi na ma-obra yun sa napakalaking barko ng Chinese Coast Guard kung talagang gagawin yun. Pero ang nagpapalakas ng loob nila dahil alam nila na sa atin yung pangisdaan, kaya pinapangipapawan yung agam-agam. So ano hong magandang gawin kaya rito? Kayo bilang mga mangingisda rin, ano hong magandang gawin? Kasi sinasabi po ng Coast Guard at Navy, nariyan na sila, pero napakalawak po ng lugar na yan. Hindi naman pwedeng bantayan lahat ho sila. Kayo, may mga suggestions po ba kayo? Ang grupo po ng mga mangingisda, Ka Fernando? Yes, may naman Kasi yung mga mangingisda natin, may mga yung artificial aggregating device na kapag hindi sila nakapangisda doon sa loob ng Scarborough Shoal dahil nga dito sa pangharas ng mga Chinese Coast Guard, sila nangingisda. Kaya lang isang problema ngayon, nakarating sa amin, yung ilang mga payaw daw nila ay nawala. Kaya may possible na sinadya o nabangga ng mga Chinese Coast Guard. Kapag nawala yun, malaki mong kawalan din sa ating mga mangingisda kasi malaki rin yung gastos dito Of course. Hindi siguro abot mga kalahating libo at 500,000, yung gastos sa isang payaw sa mga malalalim na bahagi. Kaya yun ang problema. Bagamat ang sabi nila, nandun naman yung ating mga law enforcers kahit paano ay nami-minimize na harassment ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda. Yun na nga, nandun na daw yung mga barko ng Coast Guard. Ano ba ang pinakahuling impormasyon na kalap ninyo, Ka Fernando, sa ating mga mangingisda doon sa Baho de Masinloc? May mga malalaking barko ba ng Philippine Coast Guard na nandun, nagbabantay sa ating mga mangingisda? Wala pa bang nahuli, Ka Fernando? Opo, nakita naman daw nila na nandun yung ating mga law enforcers sa Coast Guard. Kaya, saan nahuli ko? Wala pa namang inuhuli. Kasi ako tingin ko nga dito kung parang political statement lang ito ng China para ipakita sa international community na sila yung may control dito sa South China Sea na 80% ay sakop yung ating West Philippine Sea. Kaya baka political harassment lang ito, statement na ginagawa nila. Pero nakakabagsak ba kayo ng mga dyan, mga malalaking lambat o yung traditional pa rin na ginagawa ninyo? Fishing method? Oo. Yung doon sa sa mga payaw, yun yung ginagamit yung mga pangulong, ng isda. Nakakagamit pa naman. Pero mayorya pa naman ng mga isda natin sa Scarborough Shoal, lalong-lalo na sa Masinloc. Mga traditional equipment pala yung gamit pana, paninisid.
Alright. Sige. Ka Fernando Hicap, National Chairman ng Pamalakaya, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat po kung Ruin, kaya ang Diyos sa inyong programa. Magandang umaga po. Samantala, by Aljo, nasa linya na rin si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore J. Tariela, magandang umaga po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV Network. Good morning, sir. Hello, sir. Kung Erwin, magandang umaga po sa inyo. At kay Sir Aljo po, sir. Morning. Magandang umaga rin po. Aba, nagpapasalamat naman po ang grupong Pamalakaya at nandun nga raw ho yung inyong presensya, yung kanilang mga miyembro ay nagre-report sa kanila at nagpapasalamat na nandun sila kahit papano they feel safe with your presence around. And I read kaninang umaga sa mga dyaryo, nagpadala po yata kayo ng augmentation ng additional Coast Guard ships pa sa lugar, Commodore J. Is this correct? Yes, sir. Atin pong commandant, Admiral Ronnie Hilgavan, as early as June 14, has decided na mag-deploy po tayo ng dalawang Coast Guard vessel dito, yung MRB 4407 po and MRB 4403. In anticipation na baka nga sakaling ang China ay mag-enforce ng kanilang bagong regulations, sir. So, ang atin pong 44 meters ngayon as we speak, ay patuloy pa rin po nagpapatrolya dito po sa Baho de Masinloc at sinisigurado pong gagabayan at sisiguruhin ng security ng ating mga mangingisdang Pilipino, sir. Okay. Sa monitoring po ninyo, mga ilang barko na po ang meron ang China dyan sa west, sa Ayungin Shoal muna, Ayungin Shoal. Dyan po sa Baho de Masinloc. At Baho de Masinloc muna tayo, sir. Okay, Baho de Masinloc. Opo. Ang ating pong monitoring dito, Sir Aljo, meron pa rin pong 3 China Coast Guard vessels dito at 6 na Chinese Maritime Militia. Kung titingnan natin kung Erwin, this still a departure of their usual deployment. Kasi in ordinary time, ang deployment talaga ng China rito ay 2 Coast Guard vessels sa loob ng lagoon at 2 Coast Guard vessels sa labas ng lagoon. But this time around, 3 lang na China Coast Guard ang nandito. At ang Chinese Maritime Militia nila before, as many as 10 on average yung number na deployment nila. Pero ngayon, 6 lang. So it makes us question, Sir Erwin, kung how serious really China is in enforcing this regulation, or it's just another empty threat para i-discourage ang ating mga mangingisdang Pilipino. Not just the Filipino fishermen, but even the Vietnamese, Malaysian, Indonesian, para takutin sila. And also, kung maalala natin, Sir Erwin, this statement was also given nung araw na si Miss Rafaela David declared mission success nung kanilang atin ito convoy sa Baho de Masinloc. So we are also thinking na China wants to discourage civil society from doing another Rafaela David sa mga bansa nila. Alam natin kung gaano sumakit ang ulo ng China sa pag-counter ng atin ito convoy sa Baho de Masinloc. It even reached to their paranoia na mag-deploy ng more than 50 Chinese maritime forces. So kung maraming another civil societies, not just here in the Philippines, but in other Southeast Asian countries, talagang mahihirapan ng China. So this is the reason na nakikita natin kung bakit they need to come up with an empty threat, na bagong regulation para matakot ang mga katulad ni Ms. Rafaela David at ang mga kababayan nating mangisda na tumungo sa West Philippine Sea, Sir Erwin. Alright. Pero prepared naman po ang Philippine Coast Guard in any eventualities. Sabihin nga natin na baka ito empty threat, kung talagang tutuhanin. The Coast Guard naman, our Philippine Coast Guard is ready. Commodore Yes, J. sir. Ang buo pong National Task Force West Philippine Sea, Sir Erwin, kasama po natin ang ating pong Armed Forces of the Philippines and even the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, through the National Task Force, we already came up with different scenarios, para matugunan natin kung sakaling may mga incidenting mangyayari na ganito, sir. All right. Last question na lang, Commodore. Gaano po ka-frequent? Yun ang gusto ng tao, i-sustain natin talaga ang pagpapatrolya dyan. Kung maaari, araw-araw, isang buwan, nandyan yung pinakamalaking barko natin ng Coast Guard.
Well, speaking of yung pinakamalaking barko natin, Sir Aljo, no? Itong BRP Teresa Magbanwa, more than 2 months na to, no? This is the longest deployment that we have deployed dito sa West Philippine Sea. Ito yung nandun sa Escoda Shoal ngayon dahil for us to counter yung worries natin na mayroong illegal reclamation na ginagawa ang China dito, no? So, our 97 meter is there. Ngayon, for the 44-meter vessels, no? Dahil limited ang tank capacity nito, yung fuel tank niya, we can only optimize ang deployment niya from 10 to 15 days. However, we are also in close coordination with BFAR, Sir Erwin, no? Sir Aljo, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mga barko ito. At maraming salamat sa Kongreso, sinuportahan din nila ang BFAR for their MOE Intelligence Fund, for them to sustain as well, no, yung deployment nila sa Bajo de Masinloc, Sir Erwin. Last February 1, the National Security Advisor has issued directive, no, for the Coast Guard and BFAR to have rotational deployment. Sa mga pagkakataon na wala ang Coast Guard for logistical concern sa Bajo de Masinloc, the BFAR vessels naman po ang alternative deployment po ng ating pong pamahalaan para pangalagaan ang karapatan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Alright. Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Sir Erwin and Sir Akin. Kambyo tayo, Bay Aljo. Nasa linya ng ating telepono si Palawan 2nd District Congressman Jose Pepito Alvarez. Magandang umaga, Congressman Alvarez. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live tabos dire sa PTV Network. Good morning. Gandang umaga dyan. Good morning to all. Okay. Anjo at saka Erwin. Yes, sir. Morning. Sir, may mga balita kami na natakot na raw mga mangingisda natin dyan sa Zambales, pati sa Palawan na rin, na magpala-out dyan sa West Philippine Sea kasi baka hulihin ng Chinese Coast Guard dahil sa banta nila na June 15, simula noong isang araw, ay manghuhuli na sila ng mga papasok sa kanilang teritoryo. Ano po reaksyon niyo rito, Congressman Alvarez? Yung Bajo de Masinloc, never yan naging Chinese territory. Oh. That's within our exclusive economic zone. If yung Santa Cruz, Zambales, may isla dyan, yung Hermana Minor. If you plot a line directly due west, yan ang Bajo de Masinloc. Wala pang 200 kilometro yan. Yung ating exclusive economic zone is 200 nautical miles. Sa loob talaga ng jurisdiction ng Pilipinas yan. Hindi yan. Yung kanilang puhunan, yung munggol lang na lapis nila, nilagay nila yung nine-dash line eh. Pambihira yung mga... Pero hindi mo sila naniniwala sa gano'n na kung pati yung arbitral ruling nga, hindi nila pinapaniwalaan yung kalukuhan daw yun. Paano ngayon ito, Kong Alvarez? Alam mo, pag hinuli nila yung mga isda natin dyan, since 1950s pa lang, nangingisda na yung mga isda natin dyan. Hindi pa na-discover ni Kluma yung mga spratlys. Sa 65 lang na-discover. Yung Bajo de Masinloc, yung mga taga-Sambales, nangingisda na dyan. Ano ba sila? Pambihira naman sila. Pambihira. Yung mga kababayan mo sa Palawan do sa Nara Brooks Point, hindi na rin makapangisda kasi natatakot baka masalubong ng Chinese Coast Guard. Paano ito ngayon, Kong? Hindi naman pwede hulihin nila. Pag hinuli nila yun, masama na yun. Talagang hira na ito. Ayaw man natin ng ganitong sitwasyon. Ayaw natin na lumaban sa mga dambulahang mga barko nila. Pero wala tayong magawa. Pagtanggol natin ang ating sariling bayan. Hindi na basta durating na lang sila dyan at tamak-tamakan na lang tayo. Hindi pwede yun. Ano pala yung request natin nung naalala mo na pumunta si Speaker sa Palawan na mag-request sa AFP kung pwede mag-deploy ng mga fighter jet maskin dalawa lang dyan sa Puerto Princesa dahil meron naman mga magagandang hangar kayo dyan sa Palawan? Ano na po nangyari doon? Pwede naman yun kung Erwin, Anjo, mag-deploy dyan ng dalawang fighter jet. Pero wala, hindi natin kaya ang kung tirahin mo yung mga white ship na yan, Coast Guard lang yan. Hindi naman yung mga gray ship ng Chinese Navy.
that means nauna na tayo. Ang ating mutual defense treaty sa Amerika, dapat sila ang maunang mag-invade sa atin o sirain yung ating mga assets diyan sa ating teritoryo bago tayo maka-claim ng ating mutual defense treaty with America. Kaya ayaw natin ang stance ni Defense Minister Gilbert Tujoro. Hindi talaga tayo ang una. Pag inunahan tayo, wala na tayo. Pag may namatay, pag nasira na barko na dyan sa teritoryo natin, we can always invoke that mutuality. Alright, Congressman Jose Joe Alvarez, Palawan 2nd District. Maraming salamat, boss. Magandang umaga. Salamat din. Thank you po. Ka Erwin at Kanjo, maraming salamat sa inyo.